sa usapin ng impeachment programa ng gobyerno at presidential elections sa 2028. Ilan lamang ito sa nilalaman ng bagong patutsada ni Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos. Ang palasyo kaagad din namang bumuwelta pabalik at sinagot ang mga nasabing pasaring. Tunghayan ang kabuuan ng balita mula sa report na ito. Maiinit ang mga naging bagong pasaring ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon ng dating katandem sa Uniteam at ngayon Pangulo ng Bansa na si President Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam sa Davao, hindi direktang nagkomento si Duterte sa pagkakadismiss ng impeachment complaints laban sa Pangulo bilang hindi niya aniya nabasa ang kabuuan ng reklamo. Ngunit kung siya raw ang tatanungin, impeachable offense na maituturing ang pagpirma ng pambansang budget kahit pa may mga questionableng blankong pahina at budget insertions ang panukalang batas para rito. Ito ay tila direktang patutsada ni Duterte laban kay Marcos na matatanda ang tinuligsa niya na rin noon dahil sa umano'y mga blankong pahina sa 2025 General Appropriations Bill. Impeachable offense rin aniya ang pagtanggi ng isang leader na sagutin at linawin ang mga katanungan at pagdududa patungkol sa kanyang competency na mamuno, lalong-lalo na kung gumagamit ito ng droga. Direktang patama rin ito sa mga aligasyon laban sa Pangulo patungkol sa umano'y pagkakalulong sa droga, maging issue ng kanyang kalusugan sa kasalukuyan. Isa-isa namang sinagot ni Balas Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro ang mga patutsyadang ito ni Duterte. Payo ni Castro sa ikalawang Pangulo, mas mainam na unahin na lamang muna ni Duterte ang kanyang sarili, lalo pa at siya ay may mga nakabinbin ring impeachment complaints sa Kongreso. Samantala, nang matanong naman patungkol sa kanyang mga plano para sa 2028 presidential elections, hindi pa rin naiwasan ni Duterte na muling tuligsain ang kasalukuyang administrasyon. Ito ay sa gitna ng ani kawalan ng big development sa bansa at sa pagkakalubog ng Pilipinas sa iba't ibang isyong panlipunan. Sagot naman ni Castro, unang-una masasabi natin ang Vice Presidente ay bulag. Hindi niya nakikita kung anong ginagawa ng Pangulo. Kanina lamang po ay kababanggit natin kung ano magandang proyekto ng Pangulo patungkol sa ating transportasyon, patungkol sa ating edukasyon. Nananatili siyang bulag dahil malamang ay hindi niya pinanonood or ayaw niyang panoorin kung ano nagaganap na katotohanan sa mga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon ngayon. Nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help the president in his projects for the country. Drama, pero walang gawa. Para pa rin kay Duterte, kaduda-duda raw ang galawan ng administrasyon at nawala pang kasiguraduhan kung may balak pang bumaba ang nasa posisyon. Giit niya, wala pang kasiguraduhan kung magkakaroon pa ng eleksyon dahil baka wala na raw Pilipinas sa 2028. Buhelta naman ni Castro, Malamang mangyayari yan kung ang isang leader na iboboto sa 2028 ay isang Manchurian candidate. Isang puppet na isang bansa kung saan maaaring ipamigay ang ating yaman, ang ating karapatan sa ibang bansa. Meron po na naging tugon dati, ang dating Pangulong Duterte, na maaari tayo or gawin tayong probinsya na isang bansa. So, kung isang Manchurian candidate ang ating boboto, baka nga maging probinsya tayo ng isang bansa. Huwag naman po sana. para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.